Hey guys, magandang araw po mula dito sa United Kingdom. Again, my name is Brian. Good morning, good afternoon, good evening, good everything wherever you are in the world. I hope you are all doing well po. Today is my rest day. Usually on my rest day, nasa work din ako kasi nag-overtime ako. But now, since I have my online business, eto na yung rest day ko ngayon. Kasi maganda po ang marami tayong income streams na tinatawag. So, nabigay niya to sa akin yung flexibility at yung work-life balance. So, kapag wala akong ginagawa online, I usually educate myself regarding finances. Like today, I am watching Chinkitan. Speaking of Chinkitan, I got this piece of planner from National Bookstore. Sa Pinas pa to, nung nagbakasyon ako last February. So, ayan. So, today I am watching 10 things you should stop doing when investing. Ikaw po ba ay nag-i-invest kagaya ko? So, ano nga po ba ito? Maganda po itong pag-aralan today. So, number 1, sabi, thou shall not invest in something you do not understand. Do you agree? Ako po, I completely agree. Bago nyo po dapat pasukin ng isang bagay, dapat po napag-aralan nyo po ito muna. Kasi po, pera po yung pinag-uusapan natin. Naipon nyo po yan ng matagal na panahon. Imagine kung pumasok kayo sa ibang bagay kasi narinig nyo lang po na maganda po yung kitaan dyan. Tapos bigla pong nawala. Nakakalungkot po yun. Second, thou shall not invest money you cannot afford to lose. Diba tunog mayaman? Kasi you can afford to lose. Pero pag nag-i-invest ka, totoo po yun. Kasi, imagine, savings yun or yung pera na kinita mo sa isang buwan, tapos nilagay mo sa investment mo, tapos nawala. Paano na? Paano yung mga necessity mo? Diba? Ako naniniwala po ako sa ruling na 50-30-20. Ganun po yung ginagawa ko lagi. So, 50, sa kabuang salary ko po yan ha. So 50, yan po yung mga non-negotiable things kagaya ng renta sa bahay, yung utility bills, yung food, transport, yung mga ganyan po. Kasama na po yan dyan. Tapos yung 30, dyan po pumapasok yung ating mga parang wants ng konti. Not really luxurious wants ha. Like mga food, mga ganyan na gusto lang natin kainin. And last is yung 20% ng ating sweldo ay para yan sa investment at sa savings. So, hinahati ko na po yun. Yung iba, kung narinig nyo na po yung MP2 ng pag-ibig, napakalaki po ng percent niyan na nakuha natin like this year, parang 7% yung kabuuan natin na makukuha na dividend. Sa pag-ibig po yan nasa Pilipinas. Kung nag-iipon po kayo doon. Regarding investment, kung nag-i-stocks kayo or kung ano man na iba pa, pwede nyo pong hatiin yung 20% na yun sa savings tsaka sa investment. Pwede po yun. So, number 3, sabi dito, thou shall not invest out of greed. Ano po sa tingin nyo dyan? Kung kayo po ay gustong yumaman agad-agad, baka po yung investment ay maging daan para malugi po kayo. Kasi marami pong ganyan, no? Marami pong nai-scam kasi po napangakuan sila like more than 5%, 6%, 7% or even more. Or iba pa nga double no? Double the money in just a week, in just a month. Wala pong ganon. Kahit po yung bangko hindi nag-offer niyan. Kahit saan nyo po yan tingnan, kahit po sa digital banks, wala pong ganong klaseng offer. So, magtaka na po kayo. Kasi may scam po kayo. Siyempre. Next, sabi dito, thou shall not invest based on trust alone. Naniniwala po ako dyan. Kasi dapat pinag-aaralan po ang pag-i-invest. Hindi dahil sinabi lang ng kaibigan mo na, uy, pasukin mo to kasi maganda yung kitaan dito. Or, uy, paglaanan mo to ng pera kasi babalik yung pera mo sa ganitong amount. Hindi po. Kasi kailangan po pinag-aaralan po natin yan dahil pera po natin yan, hindi po pera nila. Imagine,
Nagtrabaho ka po, nagpuyat ka po para dyan, tapos mawawala lang. Dapat maging matalino ka po. Next, sabi dito, thou shall not borrow to invest. Ano sa tingin nyo dun? Ako naniniwala ko dyan kasi imagine, nag-invest ka tapos nalugi. Sabihin natin pumasok ka sa isang negosyo tapos nalugi. Huwag naman sana, no? Imagine, nagkautang ka na, nawalan ka pa ng pera. So, para kang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo nun. So, it's not a good idea to borrow para pag-invest lang tayo. Kung ako sa'yo, mag-build ka na lang ng emergency fund mo, tsaka, syempre, ng savings mo. Tapos, tsaka mo isipin mag-invest. Next, sabi dito, thou shall not put all your eggs in one basket. Totoo yan. Paano na lang kung, halimbawa, meron kang ipon na 100,000 for investment, sabihin natin yan. Tapos, in-invest mo lahat yun sa isang venture. Tapos, nalugi. Paano ka na? Di sayang naman yun, nawala. No, di umiyak ka na nun. So, don't ever do that. Dapat, marunong ka mag-diversify. Diversify, ibig sabihin, nakakalat po yung mga pera mo sa iba-iba mong investment. So at least, kung isa man yung malugi, yung iba mong pinag-investan, may babalik sa'yo. So hindi po siya nakakaiyak. Next, sabi dito, thou shall not invest without knowing the OHP plan. Ano po ang OHP? Ito po yung tinatawag niya, Objective, Horizon, and Preference. Ito yung kailangan malaman yung what, when, and how. What do you want to achieve? When do you want to achieve it? And how do you want it to be achieved? Kailangan po na pag-aaralan po natin yan. Then, thou shall not time the market. Ano ibig sabihin nun? Siyempre, di ba? May mga taong nag-i-invest sa stocks, di ba? Kung marunong ka mag-time, siguro ang dami nang yumaman ngayon. Hindi po ganyan yun. Siguro mas maganda na lang kung consistent ka mag-invest or mag-save rather than timing the market. Sigurado ka ba? And then, sabi, thou shall not get into a get-rich-quick investment or scheme. Of course, napakarami pong nai-scam ngayon, lalo na online. So, dapat po maging matalino tayo. Sabi nga, if the bank cannot afford to give a high interest, no one can afford it. Huwag kang magpapabulag. Yung mga maabot ng more than like 5%, tapos iiwan mo lang yung pera mo, magiging 5%, mga ganon. Scam po yun. Red flag po yun. Dapat matalino ka po. Yun. And lastly, sabi dito, thou shall not neglect the power of professional advice. Totoo yan. Kahit saan ka mang business mag-venture, kahit ano pa man yung negosyo, or yung investment na papasukin mo, recognize the value of a financial advice kasi marami pong dumaan na dyan sa path na yan before you. So maraming makakapag-guide sa'yo. Like dito po sa online business na ginagawa ko po ngayon, marami po akong mentors at coaches na nagturo po sa akin kung paano po ito gawin. At nagpapasalamat po ako sa kanila kasi eto na ako ngayon. I'm doing my work anywhere and anytime I want. Sana ikaw din, di ba? So, if you want to learn more on how to start your own business this 2024, nang legit po ito ha, just drop me a message or visit my website. Lalagay ko po yan dito and I hope okay po kayo lagi kung saan man po kayong parig ng mundo. And stay motivated, stay focused, and keep striving for the financial freedom you deserve. Bye!